Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning mga katambay. Ang oras natin ngayon ay 8:55 na ng umaga. Sa petsa na September 15, 2025. So yun, kanina nagkape na ako, nag-share na ako doon ng kwento, and then mas pinili ko na hindi ituloy yun, i-delete ko lang na lang kumbaga. So eto, nagkape na ako, ubos na yung kape ko, and then lalagay ko na lang sa lababo dahil hugasan ko to mamaya. Pero muna ako, maglalaba muna ako. Pagkasalang ko ng labahin, ikikwento ko sa inyo about nangyari kay Lolo Bik Bik or sa e-bike ko. So may nangyari sa kanya. So ayun mga katambay, hindi pa pala nakasaksak yung, so ayun, nasaksak ko na. So ayun mga katambay, hambang nakabasta ako dun, hambang inaalawan ko lang yun, ipakita ko muna sa inyo yung bagong plaka ni Bik Bik. Pero hindi ko mapapakita malapitan. Yan o, yan ang plaka ni Bik Bik, dalawa siya. So hindi ko na mapapakita. So yun, ilagay ko muna tong tabing. So yun, at yan, okay na yung tabing. So yun, ikikwento ko na sa inyo kung bakit teka, ayusin ko lang tong phone. Yan, ayos. So yun mga katambay, kwento ko sa inyo kung bakit, ano nangyari dito sa e-bike ko, na yun, kung saan ako ngayon nakasakay. Ang nangyari dito, kahapon, ay hindi, nung Sabado ng gabi, nag-charge ako. Inantok ako alas 12. Tapos yun, kinumagahan, tinuloy ko.
tinuloy ko yung charge. Nabot pa ng 2 hours. So, yun. Tapos, nag-church na ako after ma-full charge. So, yun, pag uwi ko, dumaan lang ako ng bayan, sa baba lang namin yun. And then, yun. May hinatid pa ako, yung tatay ko nga. Malapit lang sa may sa Barte. Tuloy ko yung kwento about dito kay Lolo Bigbig. Yun nga, sinervisan ko yung tatay ko linggo ng hapon. Tapos nagtaka ko bakit naging nangalahati kagad yung baterya. So doon nagtaka na ako. And then, yung pinsan ko nagpa-service. Papunta doon sa Caloocan. Hindi ko nasasabihin kung saan sa Caloocan. And then, yun. Nahatid ko naman siya. Nung maahon na ako, papunta sa bahay niya, nagtaka ko kung bakit bumaksak yung baterya ko sa tipong nagbe-blink na siya. So, ayun, ginawa ko, dinahandaan ko na lang. Naka third gear kasi to, nilagay ko sa first gear. So ayun, nadagdagan ng 2 bar ang baterya ko. So hanggang yun, pauwi na ako dito sa bahay. Yun, naka 1 gear pa rin ako. So, binubusinahan na ako ng mga tricycle, mga puting tricycle. Shoutout sa inyo dyan. Tuloy-uloy natin yung kwento. At yun, pag uwi ko dito sa bahay, syempre, unang-una kong chinek yung battery. Unang-una yun. Tinanggal ko yung mga cover ng battery kasi 4 na 12 volts to eh. So 48 volts. So tinester ko yung mga 4 na 12 volts. So ang isang 12 volts, baksak na yung resistant. Yung 3 normal, yung isa hindi naman baksak, kumbaga mababa lang. Balik na ulit tayo doon sa kwento. So ayun, so yun nga, buti nung nagte-tester ako, good news, dumaan yung tropa galing siya gumagawa na itong e-bike. Pagka nasa shop ako ng mga e-bike, siya gumagawa na ito, siya tumitingin nito, kaya kilala ko na siya. So may sinervisan pala siya dito sa taas ng subdivision namin. May sinervisan.
mainom service na e-bike, ayaw manda, ayaw matulak. So yun pala, sabi niya sa akin, nag-lock daw yung sa disc brake, nag-lock daw sa harap. So yun mga katambay, at yun yung about sa video clip pala na ginawa ko kanina, puro kwento kasi ko dun eh. Hindi ko na tinuloy, dinilit ko na lang. So ayun, so yun mga katambay, maingay lang yung washing ko kasi naglalaba din ako kaya nandito ako. So dumaan si Tropa, chinek niya, pinahiram ko sa kanya tester ko, chinek niya yung mga resistant ng 4 kong baterya na 12 volt. So may isang mababa. Ngayon, detines niya lahat. Sabi niya sa akin, pre, yung cost neto na bumaba ang resistant o overlayo ng inaabot mo, tsaka overweight. So ayun mga katambay, lumipat na ako kasi may sounds. Although rinig pa rin yung sounds, pero mas humina na ngayon. Mas nangingibabaw yung electric fan. So ayun. At naintindihan ko naman mga kapitbahay ko kasi ako sounds lover din ako, kaya naintindihan ko sila. So ayun mga katambay, at ituloy ng kwento, paputol-putol kasi may sinasabi sa akin yung mother ko. So ayun, may mga ganon insidente talaga na intindi ko naman. So yun, mga katambay, yun ang nga nangyari. So nag-usap kami ng technician ng mga e-bike. So sinabi sa akin ng dahilan. Ang dahilan daw, overweight, tsaka over malalayo yung pinupuntahan. So advice niya sa akin, tsaka isa daw sa cause kung bakit mo bumaba ang resistant, dahil naka-stack na nga halos dito sa bahay yung e-bike, hindi na gagamit dahil na zero ako sa service nun. Kung naalala nyo sa previous vlog ko, na zero yung service ko, na zero lahat sa akin. Bumaksak talaga ako, lumagapak talaga ako. So doon na nag-umpisa
nakalimutan kong bunutin yung baterya ko sa mismong e-bike. Kaya ayan yung nangyari. Pero mamaya itatry ko, hindi ko na maibablog yun. Itatry ko yung e-bike ikotin sa buong subdivision kung babaksak yung battery. So, yun. At sana sa lahat ng nagawa kong mali, hindi ko na ikakwento yung mga mali ko na yun. At sana, pero naisettle ko na, humingi na ako ng tawad. At sana, tulungan ako ng ating Panginoon Diyos na i-provide sa akin. Or tulungan niya ako masolusyonan yung problema ko sa battery, sa mga hindi lang sa battery, sa health, sa family, and then sa... So, ayun mga katambike, at yun, hindi ko na maibablog sa inyo yung paglalaba ko. Kasi yun nga, may sounds sa labas. So, ayun. At sana maging okay lahat pagdating ng panahon. So, ayun mga katambike, at kahit paputol-putol na yung vlog ko, naiduktong ko pa rin siya. So, ang oras natin pala ay 9:20 ng umaga. So, ayun, dito na ako magpapaalam. So, ayun, abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless, and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. So, ayun, at bye-bye.